Batid ko ang lahat ay naninibago sa bagong normal na pinag-aaralan natin ngayon. Kaya, sana ay hindi ito ang siyang maging hadlang upang tayo ay tumigil sa ating pag-aaral, lalong-lalo na sa ating pagkatuto. Kaya naman, bago natin simulan ang ating magiging talakayan, akin munang tinatawagan si Jeffrey Neneng upang pangunahan ang ating panalangin. Okay, yan. Tayo manalangin. Ipigit natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, inaasahan po namin na sa araw na ito ay gagabayan mo kami sa aming pag-aaral at sana po ay gabayan mo po ang magpapakitang turo sa araw na ito. Naway maging matagumpay po ang araw na ito at ito lamang po ang aming dinadasal sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi talaga bumapasok pa. Nakikita niyo ba kung ano ang larawan na nasa aking screen class? Yes, Kenneth, ma'am. nakikita niyo ba? Nakikita niyo, class? Yes, ma'am. Yes, Ano ma'am. kaya ito? Kape. At kape, ma'am. Ayan, tama. Bakit kaya kape at pandesal ang napili kong larawan para sa umagang ito? Melchor, bakit kaya kape at pandesal? Yan ang nakagalayan sa pangumagahan, ma'am. Ayan, tama. Kape at pandesal ang napili kong magkapare sapagkat ito ang paborito kong bungad tuwing umaga. Kaya naman, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngunit, kagaya nga ng nakaugalian natin noong lumang normal, ay maaari nyo bang iayos ang inyong mga sarili at paki-open ang inyong mga kamera upang sa ganun ay malaman ko kung talagang nga bang nakikinig kayo sa akin. Pwede ba yan? Opo, ma'am. Sa oras na ito ay nagbabawal na bawal muna ang mahiga upang sa ganun ang lahat ay matuto. Paki-pindot ang thumbs up dito sa Zoom. Kung okay lang sa inyo ang patakaran kong iyon at ito ang magsisilbi ninyong attendance. Pakipindot ang thumbs up para sa attendance. Salamat at marami-rami kayo ngayong araw na ito at nais nyo ngang matuto. Ngunit bago natin simulan ang magiging talakayan, gusto nyo bang maglaro? Opo. Pakilagay ang inyong sagot kung oo sa komento ng mensahe. Ang sinumang maglalaro ay may karagdagang puntos. Opo. Salamat sa pagtugon dahil gusto nyo ngang maglaro. Panoorin muna ang panuto. Panoorin at pakinggan ang panuto ng maigi. Hi, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Manuel M. Quezon, ang ama ng wikang Filipino. At naririto rin ang aking tupares o kabiyak ng aking puso. Ha? Maaari ka nang lumabas. Hello! Tama ang kanyang sinabi. Si Manuel M. Quezon ay kabiyak ng aking puso at labis kaming nagmamahalan. Ako ulit si Aurora Quezon at tinagurian ako bilang pinakaunang ginang noong taong 1935 hanggang 1944. Ayon nga sa inyong tagapagturo, ay gusto niyo raw manood at sumang-ayon kayo lahat dito. Kaya naman, ang pamagat ng ating magiging laro ay infographic. Infographic sapagkat ito ay pinaghalong impormasyon na kung sa wikang Ingles, ito ay information at pili naman ito sa wikang Filipino. Dahil kayo ay pipili ng mga larawan. Sa mga larawang ito ay may nakapaloob na letra na siyang magsisilbing impormasyon upang mabuo ang pamagat ng ating magiging paksa ngayon.
Mag-usap ang lahat kung aling larawan ang hindi kasali at hindi tama ang pagkakapares. Tandaan, 6 na larawan lamang ang tama at ito ang bilang ng larawan na inyong kailangang piliin at 2 ang mali o matitira. Ang bawat larawan na tama ay may kaugnayan rin sa ating magiging paksa. Kaya titigan ninyo itong mabuti. Paalala, mahirap ang magpasya ng padalos-dalos. Kaya mabuting pag-isipan itong maigi upang sa ganon ay hindi natin ito pagsisihan sa huli. Salamat. Naintindihan niyo ba ang panuto, class? Opo. Salamat sa pagtugon. Salamat sa pagtugon. Kagaya nga ng sabi ni Manuel L. Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa, ay may 8 larawan na makikita. Ito ay may kinalaman sa ating magiging paksa. Melchor, maaaring pumili ng isang larawan ayon sa tamang pagkakapares. Melchor. Pang-anim po. Lalarawan. Pang-anim, 1, 2, 3, 4. So, kutsara at tinidor. Apo. Ang letra na iyong nakuha ay S at N. Maaari mo bang ilagay sa kahon ng mensahe upang sa ganon ay mapag-usapan niyo kung ano ang mabubuo ninyong salita? S at M. Laisia, maaari ka bang pumili ng isang larawan? Unang larawan. Una. Christian, maaari ka bang pumili ng larawan batay sa tamang pagkakapares nito? Pangalawa. P at A. Pangalawa. P at A. Pakilagay ang inyong nakukuhang letra sa kahon ng mensahe. Jeffrey, maaari kang pumili ng isang larawan. Pang-apat na larawan. R at M. Julian Ramos, maaaring pumili ng isang larawan. Panghuling larawan. Batay sa pagkakapares. I at I. Cyril Labrador, maaaring pumili ng isang larawan. Panghuling larawan. Yung nasa panglima po. S at N. At para sa huli, Rosemary Marcos, pumili ng isa. Ang natitira na lang ay itong pangatlo at pang-8. Pangatlo, ma'am. E at M. Pag-usapan kung ano ang nabuo ninyong salita sa kahon ng mensahe. May nabuo na ba kayong salita, class? Ayan. Yan, Kenneth. Maaari mo bang sabihin kung ano ang inyong salita? Pares limal po. Yan, upang mag-usapan naman kung tama nga ang inyong nabuong salita, sabay-sabay na basahin. Ayan, pares minimal. Ngunit bago natin ito simulang talakayin, sabay-sabay na basahin ang layunin. O para hindi magulo, Precious Jane, ang ating future accountant, maaari mo bang basahin ang layunin? Pagkatapos ng 3
talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang malaman kung ano ang pares minimal, makapagbigay ng halimbawa ng pares minimal, kakabuo ng pangungusap gamit ang mga halimbawang nailahad sa paksang pares minimal. Ayan, salamat. Alam ko ang iba sa inyo ay may dati ng kaalaman patungkol sa pares minimal sapagkat ito ay naituro na sa inyo nung kayo ay nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Kaya naman, upang tayahin ang natitirang inyong kaalaman patungkol dito, tatawag ako ng magre-recite. Geraldine Passion. Dahil hindi nakadalo ngayon si Geraldine Passion, ay tutulungan siya ng matalik niyang kaibigan, Christian. Batay sa iyong natitirang kaalaman patungkol sa pares minimal, ibigay ang iyong kaalaman patungkol dito. Christian! Para sa iyo, ano ang pares minimal? Ang pares minimal po para sa akin, ayon sa aking pagkakaalala, ang mga salitang magkapares. Yung mga titik na maaaring magpalit. Ayan, maaari. Ang pares minimal ay ang mga pares na salita na magkaiba ng kahulugan, ngunit magkapareho ang kaligiran nito maliban sa isang punema na ginamit. Uulitin ko, ang pares minimal ay ang mga pares na salita na magkaiba ng kahulugan, ngunit magkapareho ang kaligiran nito maliban sa isang punema na ginamit. Upang lubusan niyong maunawaan, naghanda ako ng ilang mga halimbawa. Tulad ng salitang tula at bula. Kung inyong papansinin, ang tula at bula ay pareho kung bigkasin natin ito. Pareho rin sila ng kaligiran. Kung alisin natin ang punemang T at punemang B, ang matitirang salita ay ula at ula. Magkaano na sila? Parehas na sila ng kaligiran. Kagaya nga ng sabi sa definisyon, ang pares minimal ay ang mga pares na salita na magkaiba ng kahulugan, ngunit magkapareho ang kaligiran nito maliban sa isang punema na ginamit. Isa pang halimbawa upang lubusan yung maunawaan ay ang salitang tulo at dulo. Ibig sabihin, pag inalis natin ang punemang T at punemang D, ang matitira na lang ay ang ulo at ulo. Naunawaan niyo ba, class? Opo. Yes, ma'am. Ibig sabihin, ang punema na ginagamit sa pares minimal ay sobrang makabuluhan sapagkat kaya nitong makapagpabago ng kahulugan. Kung inyong naunawaan, maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Christian? Dahil ang iyong avatar ang nagpakita. Titig at titig. Ayan, titig at titig. Maaari mo bang, Jeffrey Neneng, ang titig ba at titig ay magkapareho ng ibig sabihin? Ma'am? Ang titig, Alin po, batay sabi ni Kwan? Christian na halimbawa na salitang titig at salitang titig, sa iyong palagay, parehas ba sila ng ibig sabihin? Hindi, ma'am. Maaari mo bang Hindi sila gamitin parehas ang po, ma'am. salitang titig sa pangungusap? Ma'am? Maaari mo bang pakigamit ang salitang titig sa pangungusap? Okay. Pakisagutan ang
Pagsasagutan ang quiz na to gamit ang titik. Wait lang. Pagsasagutan ang quiz na to gamit ang mga titik. Pagsasagutan ng quiz na to gamit ang mga titik na nasa ibaba. Ayan, mahusay. Maaari mo rin bang gamitin sa pangungusap ang salitang titig? Julian? Dahil avatar mo ang nagpakita. Julian Ramos. Titig, ma'am. Oo, titig. Tinitigan ako ng isang lalaki. Ayan, mahusay. Tunay nga na naunawaan ninyo kung ano ang pares minimal. Ngunit bilang karagdagang pagkatuto, ang punemang ginagamit sa pares minimal ay maaaring makita sa posisyong initial, kagaya ng halimbawa, paso at baso. Nasa posisyong initial ang punema ng mga ginamit sapagkat ito ay nasa bandang unahan, katulad ng punemang P sa salitang paso at punemang B sa salitang baso. Na kapag inalis natin, kagaya nga ng sabi ko kanina, sa pagpapahulugan natin ito, ang salitang P o ang punemang P, ang matitirang salita ay aso. Ganon din sa salitang baso, aso. Ibig sabihin, magiging parehas na sila ng kahulugan kung hindi natin ito gagamitan ng punema. Maaari rin natin makita ito sa posisyong medial. Bakit kaya sa medial? Tatawag ako ng ang sasagot. Kenneth, bakit kaya sa medial? Sa tingin mo saan banda siya? Sa gitnang parte po. Ayan, tama. Ito tinawag na ito. Ito ay makikita sa gitnang parte, kagaya ng halimbawang ako at abo. Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salitang apo, precious? Gloria? Ang aking apo ay 18 years old na. Ayan, mahusay. Tunay nga na matanda ka na. Ayan, maaari rin makita ang punema sa posisyong pinal. Bakit naman kaya sa pinal? Cherry Labrador. Siyempre ito po ay makikita sa hulian. Ayan, mahusay. Tunay nga na ang gagaling ninyo. Kaya, naganda rin ako ng halimbawa, kagaya ng salitang bato at bata. Kung mapapansin nyo ay makikita ito sa pinal. Meron akong ipapakita sa inyo. Ang pala at alab ba ay may tuturing bilang isang pares minimal? Ulit, tatawag ako. Rosemary Marcos. Rosemary Marcos? Wala si Rosemary? Mahina signal? Sino kaya? Yan. Melchor! Hi. Ma'am, Ang pala at alab ba ito? Ang pala at alab ba ay may tuturing bilang isang pares minimal? para sa akin po ma'am, hindi. Kasi nasa unahan yung pagkakaiba at nasa kabila. Ay, sa pinal naman yung isa. Sa Ayan. dulo. Tama, mahusay. Ang pala at alab ay hindi may tuturing na isang pares minimal sapagkat ang salitang pala, ang punema na ginamit nito ay nasa posisyong initial at ang salitang alab naman ay nasa posisyong pinal. Kaya hindi siya may tuturing na pares minimal sapagkat magkaiba na ang magiging kaligiran nito. Ang doon at roon. Julian Ramos. Ang doon at roon, may tuturing ba na magkaibang punema ang punemang D at punemang R sa pares minimal? Ang D at R po ay magkaibang ponema. Pero ito po ay isang pares minimal. Maaari. Ang doon at roon, ang punemang ginamit sa salitang doon ay punemang D at punemang R. Maituturing natin na ang punemang D at punemang R dito sa pares minimal na ito o sa pares na salita nito ay magkapareho sapagkat hindi ito nakapagbabago
Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ayan, salamat sa pagtugon. Meron pa akong ipapakita sa inyong mga salita. Ang pao at pao. Kung ito lang ang makikita nyo, kung hindi natin ito gagamitan ng ponema, alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Hindi po. Hindi po. Ayan, hindi. Sapagkat wala itong ponema. Pero kung ito ay lalagyan natin ng ponemang T at ponemang B, maintindihan nyo na kaya kung ano, o maunawaan nyo na kaya kung ano ang ibig sabihin nito? Opo. Opo. Yan, kung lalagyan natin ng ponemang T, ito magiging pato. At kung lalagyan natin ito ng ponemang B, magiging pabo. Ibig sabihin, isa na siyang hayop. Pinapatunayan ng pag-aaral na ito na napakahalaga ng ponema sa ating wikang pambansa o sa wikang Pilipino. Yan, may pumapasok. Sapagkat, kahit na pinamaliit ito ng iba, o isang letra lang ito kung titignan natin, pero ito ay tunay na napakahalaga nga sapagkat ito ay nagiging daan sa pagpapalawak ng ating wikang pambansa na kahit ng iba ay binabaliwala ito. At sa pamamagitan ng pag-aaral natin na ito, ay naipakita natin ang pagpapahalaga natin dito at nalaman natin na tunay nga na mahalaga ito. Plus, meron pa akong hinandang laro para sa inyo upang talahin kung kayo nga ba ay talagang natuto. Ngunit bago natin iyan simulan, magtatanong muna ako sa inyo. Yan, Lycia. Ano na nga ba ulit ang pares minimal? Ang pares minimal ay magkapareho ang tunog ngunit magkaibang kahulugan. Ayan, tama, mahusay. Nakinig ka nga. John Kenneth. Saan posisyon makikita ang mga ponemang ginagamit sa pares minimal? Ibigay ang tatlo? Galing sa kapinal po. Ayan, tama, mahusay. Cherry Labrador. Maaari ka bang magbigay ng pares na salita na nasa pinal? Ang posisyon ng ponema nito? Sabay-sabaw. Sabay-sabaw. Maaari mo bang gamitin ang salitang sabaw, Christian, sa isang pangungusap? Pakiulit po ang salitang Sabaw. ang sabaw sa ating kinakainan ay asa. Ayan, tama. Melcha Apiñano. Maaari mo rin bang gamitin ang salitang sabay sa pangungusap? Sabay kaming pumasok ng aking kaibigan. Ayan, tama. Nakinig nga kayong lahat. Kung papansinin ninyo, ay may makikita kayong tatlong larawan sa aking screen na kung saan ang mga larawang ito ay tunay nga napakahalaga sa ating nagiging talakayan ngayon kagaya nga ng laptop at wifi. Ganoon din ang notebook kung may mga mahalagang detalye na itinuturo. Sa mga larawan na ito ay maaaring pumili ang isa sa inyo. Kenneth. Ma'am, yung laptop po. Sa ilalim ng laptop na ito, may mga katanungan. At ang mga katanungan na ito ay pakikunan ng larawan sapagkat ito ay inyong sasagutin gamit ang voice message sa Messenger. Para sa katanungan, pakikunan ng larawan.
Opo. Salamat sa pagtugon. Maaaring pumili ng isa? Jeffrey. Pakikunan ng larawan. Nakunan na ba ng larawan? Nakunan na ng larawan? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Opo. Tapos na po. Tama. At ang natitira ay Bye-bye. pakikunan ng larawan. Okay na po, ma'am. Yan. Salamat sa inyong pagtugon. At bilang karagdagang gawain, ang gumawa ng ilustrasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa ponema na ginagamit sa pares minimal. At bilang pamantayan sa nasabing karagdagang gawain, ang kahusayan sa pagbuo ng ilustrasyon, 50 bahagdan, pagpapakita ng sariling gawa at kalinisan, 50 bahagdan, at may kabuuan itong 100 bahagdan. At bilang kasunduan, saliksikin kung ano ang salitang langkapan sa pares minimal. Nakuha niyo ba ang lahat ng gawain, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay maraming salamat at keep safe everyone.